Okay, narito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At yung pong mga bago pa sa aking YouTube channel na ako hinahanap sa Pilipinas para magpagawa ng kanilang mga firearms. Wala po akong shop dyan. Sa kadahilan ng ako po ay 20 years na dito sa Kuwait, sa abroad, na nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor at gunsmith. Kaya hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo dyan. Ang tangi ko lamang pong maitutulong sa inyo ay magtanong kayo dito sa aking YouTube channel at kung kaya natin sagutin ay bibigyan ko kayo ng kasagutan sa abot ng ating maliit na kaalaman. Gayon din yung mga nagtatanong ng mga kung saan makakabili ng mga parts. Lagi ko po sinasabi sa gun store po kayo magpunta at doon kayo magtanong. Wala po tayong pinagbibili na ano pa man. Lahat po ng ating dapat bilhin tungkol sa baril ay sa gun store po dapat pumunta. Okay, at ito po yung aking pasasalamatan ko lamang yung bago ko pasalamatan at bago ko bumati at pasalamatan ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni J. Cool. Okay, sabi ni J. Cool ay, Idol, 1911 ko po pag pumutok, nagsi-safety po siya. Actually, ito ay mga 2 o 3 beses ko nang nasagot. Baka mga 4 pa sa dami na ng mga videos natin. Pero, bibigyan ulit natin ang kasagutan yan dahil meron naman tayo ditong 1911 model na pwede nating ipang-demo. Okay, sasamantalahin natin yung pagkakataon sapagkat may 1911 tayong pwedeng gamitin pang demo. Okay, bago po natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang magpasalamat sa ating mga subscribers na tayo umabot na ng 40,250 plus. Okay, thank you very much sa inyong pag-share, sa mga ganda ninyong comment, at sa pag-like ninyo pagkat kayo nakakatulong. Lalo tigit po dun sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ang YouTube channel po natin ay pang charity. Ang kinikita po ng ating YouTube channel ay nilalaan ko sa 6 na estudyante na anak na single parent natin tinutulungan. Kaya po tayo ay gumawa ng YouTube channel. Ang pagtuturo ko po ay bonus lamang. So maraming salamat sa inyo. At yung mga bata na yan ay mga anak na single parent. At ngayon din pasasalamatan ko yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan, GCash number na yan. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng ano pa man. Okay, yan po ay anak ko at yan ay tesorera ko. Okay, maraming salamat. At ngayon din maraming salamat dito sa mga nagpapalipad o nagpapadala sa YouTube sa ating mga premiere videos. Okay, at malaking tulong po yan. At sana marami pang tumulong dahil kung tayo ay marami, kahit maliit na halaga ay pag naipon ay malaki na rin at malaki ang magagawa. Okay, at isang palaala pa rin yung mga nagtatanong sa akin sa Messenger. Hindi po ako sumasagot sa Messenger. Pasensya na. Kung kayo ay pagbibigyan ko sa Messenger, sa dami ninyo ay wala na akong magagawa. Dito, at saka ang isa pa, pag sa Messenger ay kayo lamang ang makikinabang. Gusto ko yung aking sagot sa inyo ay marami ang makikinabang. Kaya dito lamang, kaya ako gumawa ng YouTube channel. Dito lamang po kayo magtanong at sasagutin ko yan sa abot ng aking maliit na kaalaman. Okay, katulad ni J. Cool. Okay, bakit daw yung kanyang 1911 pag pumutok ay pag pumutok yung kanyang 1911 ay nagsi-safety. Okay, meron po tayo dito pang demo. So, ito ay, wala na itong laman. Ito yung tanggalin natin na ito para mas malinaw. Okay, ibig sabihin, pag pumutok siya, ito yung nag-automatic safe. Okay, tumataas itong thumb safety. Okay, so, ang thumb safety ay may control yan. Ang nagko-control talaga dyan ay ito. Itong kanyang plunger. Dito ninyo siya makikita. Kasi, pag wala nito yan ay madaling ano yan. Pag pumutok yan ay dahil sa lakas ng impact yan ay automatic yan, tumataas yan. Tumataas. So, walang nagko-control. So, ang magko-control niya na ito, pagka itong parts na ito
halimbawa yung spring niya ay nawala o di kaya ay mahina na. Okay, ang ginagawa ko dito, pag itong spring na ito, pwedeng ipalit ninyo dito yung itong spring na to. Pwede ninyo ipalit dito mga spring ng lighter. Yan, bigyan ko kayo ng tip. Pagkano? Kasi minsan napuputol na yan o di kaya minsan madumi na yan. So hindi na gumagana yan. Dito nakalagay yan. Yan o, dito na nakasuot. Ang unahin yung isuot ay yung maliit na yung maliit kasi yung pang ano niyan pang slide stop. Ito. Dito yan nakalagay, oh. Dito nakalagay yan. Nakasuot yan diyan. Yan. At yan ang magko-control. Mahirap magkabit ng pabaliktad ah. Yan ang magko-control. Dito pala. Yan ang magko-control dito sa subukan natin ikabit para mas malinaw. Patay ng mas maliit na screwdriver. May maliit na screwdriver natin. Ito. Subukan natin ikabit. Yan. Yan ang magko-control yan para na hindi gumalaw. Okay? So, pagka yan ay walang pagka yan ay wala nun, yan ay yan, pag pumutok ay tataas ng kusa yan, tataas yan. Okay, dahil nga wala yung nagko-control na yon. Wala yung nagko-control. Yun ang siya. Kasi itong thumb safety, yan ay may meron niyang butas dito, parang maliit na, hindi naman butas, parang lugong, tawag sa amin lugong, na doon tumatama yan. So, pag yan ay nawala, yan ang mangyayari dyan. Pag pumutok yan, sasalya yan, sasalya. Okay? So, yun ang isang dahilan na bakit yan ay nagano. Kasi yung loob niyan, hindi yan mag-ano sa loob eh. Kung napanood niyo yung mga una kong videos, kung paano ito nagpapangsyon, hindi yan kayang iangat ng nung sir. Kasi ito yung nag-ano ng sir eh. Humaharang sa sir para mag-safe. Kung napanood niyo yung una kong videos. So hindi yan, walang connection sa loob yan. Kung ako ang inyong tatanungin. Walang connection. Ang talaga niyan diyan, yang control na yan. So ito naman kabilang dulo na to. Ito. Ganon din ang problema niyan. Yung iba naman, ang problema pag pumutok naman nag-slide stop. So yung iba pag pumutok nakanganga, naka-slide yung slide stop niya, naka-atras yung slide. Ganon din yan kasi nga yun naman ang nagko-control sa dulo niyan. Sa slide stop niya. Ito, papakita ko sa inyo. So dalawa kasi ang kinokontrol niya. Ito yung kanyang slide stop. Ito. Dito naman niya yan naman ang nagko-control dito. Yung kabilang dulo na yun. Dito naman siya nakalagay. Kaya dalawang purpose niyan. Yan. Yan naman ang kinokontrol niya. Kasi pagka wala naman yan, ito naman ang maglalaro. Okay, so nakita na ninyo, dalawa yan, magkatapat na yan. Slide stop at saka ito. Pero ang kalimitan kasi nga ito ang laging nagkakaproblema, safe. So may isa pang ako dito, minsan human error. Bakit sinabi kong naging human error? Kasi pag makikita ninyo ito lagi kong sinasabi, pag pumutok andi dito yung daliri, yung inyong thumb. Okay? So pagka pumutok, aksidente yan minsan yan na itataas, ito, na itataas yan. Kakabit natin to para hindi kakabit ko lang yung slide. Ay, nakakabit pala itong tanggalin ko muna itong Ayan
pagka minsan yan, automatic na naiangat niyang ganun. Ito, naiangat niya. Nagaganon niya. Pagka nakaganyan ang hawak ninyo. So, minsan nakakabig yan nitong inyong thumb. Lalo pagka ganyan ang hawak ninyo, pag pumutok. So, ang advice ko dyan, dito na ninyo ilagay yung inyong sa ibabaw. Yan. Yan yung lagi kong tinuturo sa aking mga shooter. Para hindi kasi pag pumutok kayo at nag-safe, o di yung kasunod na putok na unahan na kayo. Kasi nakasafe na yung baril ninyo, magraratil na kayo niyan. So, ang advice ko, dito ko na pinalalagay yung Ang isa pa, mas maganda nakalagay dito. Ito yung tip ko lamang hindi ko naman sinasabi na talagang ito na ang gawin ninyo. Pero kung kayo komportable sa ganito, bahala na kayo kasi mababas na naman tayo nito. Kung kayo komportable na nandito yung inyong daliri, kasi ito ay nakakatulong din sa control ng recoil. Nakakatulong din ito sa control ng recoil. Yung iba pa nga, naglalagay pa dito ng thumb rest. Dito, naglalagay pa ng thumb rest yung iba dito. Dito sa parte na ito. Dito, naglalagay pa. So, nakakatulong din ito. Where else kung andi dito yan, may posibilidad talaga na may taas ninyo dahil nakaganyan. Okay, halimbawa, at chinik ninyo na maayos naman yung plunger at yung kanya plunger spring, maayos naman dito, pero ganun pa rin. Okay, baka sabihin ninyo, bakit yung turo ni firearms instructor ay hindi man effective? Kasi ayos naman, maganda naman yun. Human error na yan. Sa paghawak na ninyo ng baril yan. Dito na, pag pumuputok yan, ulitin ko, ito na itataas ninyo nang hindi ninyo namamalayan. Dahil na rin sa lakas ng recoil, mapapasafe na yan. Okay, kaya ang payo ko na lamang dyan, sa mga ganyan, ay dito na ninyo ilagay yung inyong thumb sa ibabaw ng thumb safety. Okay, maliwanag? So, yun lamang ang nakikita kong dalawang paraan para maiwasan ninyo yung nag-automatic ng safe. Nag-automatic yung thumb safety. So, ako naman, kung meron naman kayong alam pa na iba na dahilan, ay i-comment ninyo at sa mga susunod na videos natin ay ipapaliwanag ko rin. Kung na-convince ninyo ako, ako naman, hindi ko naman sinasabi na alam kong lahat. At meron din mga bagay talaga na hindi rin natin alam at alam ninyo. So, pagka may mga magagandang comment na makakatulong, ay binobrote out ko yan para mapakinabangan din ating mga kababayan. Ayun, at yun lang ang aking nalalaman tungkol sa problema na yan. At kung may alam pa kayo, comment na lamang at ating i-broad out din yan pagka sa sunod natin mga videos. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana yung simpleng video natin ay nakapulutan din ng kaunting kalaman. God bless us. Okay, at bago tayo magtapos, bago ko makalimutan, yung ating mga community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Bill Sotri ay 35, si Dan Prudenciado ay 20, ang top natin ngayon ay 100%, si Chinchin Gutierrez ang ating lady mechanic. Okay, at si Freddy Munoz bago pa lamang ay 2, at si Angel ay 45 ang engagement. Okay, shout out kay Bill Sotri, kay Danilo Prudenciado, kay Chinchin Gutierrez, kay Freddy Munoz, at kay Angel. Okay, thank you very much. God bless us all. Hanggang sa muli nating video.